Isa na naman pong malaking balita ang yumanig dito sa crypto community. Sapagkat si Ginoong Ricardo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, siya po ang pangatlong pinakamayaman na tao sa bansang Mexico. Siya po ang third richest man sa bansang Mexico. Siya po ay muling bumili ng malaking halaga ng Bitcoin sa kabila ng pagbagsak ng presyo nito kamakailan lamang. Pero ito po ang mas nakakagulat. Ayon sa kanya, hindi lang ito basta-bastang pagbili. Para kay Ginoong Salinas, si Bitcoin daw ang hinaharap ng finance. Kaya ngayon nasa presyong $104,701 itong ang presyo ni Bitcoin. Marami po ang nagdadalawang isip kung ito na ba ang tamang panahon para bumili. Pero bakit tila hindi ito iniintindi ng mga bilyonaryo gaya po ni Ginoong Salinas? At ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga pahayag ni Ginoong Ricardo Salinas, ang kanyang pananaw tungkol po sa fiat currency at kung bakit po niya tinatawag si Bitcoin bilang the future of money. Kaya alaman din po natin kung anong insight ang meron siya na maaring wala pa tayo. Kaya, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Simulan po natin sa kung sino po si Ginoong Ricardo Salinas at bakit po mahalaga ang kanyang pananaw. Si Ginoong Ricardo Salinas Pliego ay hindi lang basta mayaman. Isa po siyang business tycoon na may hawak sa grupo, Group Salinas. Grupo Salinas ang tawag dyan. Isa po itong conglomerate sa Mexico na tumatakbo sa larangan ng telecommunications, media, retail at saka financial services. Isa rin po siya sa pinaka-vocal na personalidad pagdating po sa pagsuporta kay Bitcoin. Kaya kapag nagsalita po siya tungkol sa crypto, marami po ang nakikinig. Hindi lang dahil sa mayaman siya, kundi dahil malaki rin ang naipundar niya kay Bitcoin. Ayon po mismo sa kanya, halos 70% ng kanyang total investment or investment portfolio ay nakalagay na po kay Bitcoin. At kamakailan lamang ay sinabi niyang maaring ilagay niya ang buong yaman niya kay Bitcoin sa hinaharap. Ngayon ay bakit po siya bumili muli ng Bitcoin kahit bumaba ang presyo nito? Alam naman natin na bumagsak po si Bitcoin ng mahigit 7% mula po sa all-time high nito na $112,000. Lalo na dahil po sa geopolitical tension na nagaganap ngayon sa Middle East. Pero sa halip na matakot, mas lalo pang bumilis itong si Ginoong Salinas. Ayon sa kanya ay hindi po siya nag-aantay ng perfect timing para bumili. Ang layunin po niya ay ang mag-ipon habang mababa pa ang presyo. Kaya para sa kanya, ang mga price fluctuation ni Bitcoin ay normal lamang at hindi dapat kinatatakutan. Ang importante ay ang long-term direction ni Bitcoin na ayon sa kanya ay pataas dahil ito raw ang magiging bagong standard ng pera sa mundo. Ngayon ay bakit po niya tinawag na future of money itong si Bitcoin? Bitcoin is the future. Ayon po kay Ginoong Salinas, si Bitcoin ay hindi lang simpleng digital currency. Isa itong pananggalang laban sa bulok na sistema ng fiat currency. Parang si Ginoong Robert Kiyosaki na rin ang kanyang pananaw. Tinukoy niya ang sinabi ni Ginoong Michael Saylor na ang fiat, partikular po ang US dollar, ay nawala na ang 99% na value nito sa loob ng 40 years. Or 40 taon. Para kay Ginoong Salinas, isa itong matibay na patunay na ang fiat system ay unti-unting nabubulok. Anya, habang patuloy na bumababa ang halaga ng fiat, si Bitcoin naman ay tumataas ang value sa paglipas ng panahon. Hindi lang sa presyo kundi sa tiwala ng tao. Ngayon ay ano naman po ang connection ng Bitcoin sa gold? Inamin po ni Ginoong Salinas na may halaga pa rin ang gold
Pero malinaw po ang kanyang pahayag na mas magaling daw itong si Bitcoin kaysa sa gold. At bakit? Dahil si Bitcoin ay portable, madaling i-transfer at hindi kayang kontrolin ng gobyerno. Samantalang ang gold ay mabigat, mahirap dalhin at nangangailangan pa ng storage. Hindi lang si Ginong Salinas ang nagsasabi nito. Maging ang CEO ng Coinbase na si Ginong Brian Armstrong ay naniniwala na balang araw mas maraming bansa ang mag-iipon ng Bitcoin kaysa sa gold. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng Bitcoin is an escape from fiat fraud. Yan. Ulitin natin, Bitcoin is an escape from fiat fraud. Para kay Ginong Salinas, isa po sa pinaka malalaking kasinungalingan sa mundo ay ang patuloy na pag-imprinta ng fiat money ng mga gobyerno or pag-print ng pera. Sabi niya ay ito raw ay parang slow motion na pagnanakaw sa purchasing power ng mga ordinaryong tao. Kapag mas maraming pera ang print, mas bumababa ang tunay na halaga ng perang hawak natin. Kaya dito po pumapasok itong si Bitcoin. Isa itong limited supply asset. Ibig sabihin ay hindi ito kayang dagdagan kung kailan lang gustuhin. Yan, kung kailan po gustuhin ng mga central banks. May maximum supply lang ito na 21 million kaya hindi ito susceptible sa inflation tulad ng fiat. Ngayon ay ano naman po ang payo rito ni Ginoong Salinas para po sa publiko. Yan sa kanyang panayam sa Kitco News, sinabi niya na mas mabuting sumakay na tayo sa Bitcoin train habang maaga pa. Ang mga hindi pa nakakabili ay dapat mag-isip ng mabuti. At ayon sa kanya ay kung hihintayin pa ng tao ang perfect timing, baka mahuli na tayo sa trend. Para kay Ginong Salinas, ang mga daily price drops ni Bitcoin ay hindi mahalaga kung titingnan natin ito sa 5 o 10 years horizon. Ayan, ang importante ay makabili po tayo habang abot kaya pa ito. At ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors nitong si Bitcoin. Para sa atin bilang mga Pinoy, lalo na yung mga nasa retail investment, ang kilos ng malalaking personalidad tulad po ni Ginoong Ricardo Salinas ay isang malaking indikasyon ng direksyon ng kumpiyansa sa crypto. Kung ang isang bilyonaryo na may access sa top analyst at financial data ay nagpapatuloy sa pag-ipon kay Bitcoin, ibig sabihin ay may malalim po siyang nakikitang potensyal sa future nito. Hindi po ito simpleng hype lamang. Isa itong strategic long-term decision. Bilang retail investors, maaari nating gamitin itong signal para pag-aralan pa lalo itong si Bitcoin at unti-unting mag-ipon kung pasok ito sa ating risk appetite. Hindi po ito nangangahulugang dapat natin siyang gayahin agad-agad, pero mahalagang maunawaan po natin ang rason kung bakit siya naniniwala kay Bitcoin. Dahil kung totoo ngang magiging global reserve asset itong si Bitcoin sa mga susunod na dekada, dapat handa na po tayo ngayon pa lang. Yan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, malinaw po ang pahiwatig ni Ginoong Ricardo Salinas. Hindi po siya bumibili dahil sa hype, kundi dahil may malalim siyang paniniwala sa pangmatagalang kahalagahan ni Bitcoin. At kung iisipin, hindi lang siya nag-iisa. Maging ang ilang malalaking institution sa US at Europe ay naglalagay na rin ng bahagi ng kanilang pondo kay Bitcoin. Bilang isang Pinoy crypto enthusiast, naniniwala ako na dapat maging maaga tayo sa kaalaman at diskarte. Hindi natin kailangang bumili agad-agad ng malaki. Pero dapat ay nag-aaral na tayo ngayon at hindi tayo natatakot sa short-term volatility. At ayan, bilang panghuli, ang matalinong investor ay hindi po nagpapanik, kundi nagpaplano. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.